Hi everyone, my name is Maricar from the Virtuous and Victorious Woman of God Life Group Eve. I am currently working as a front office supervisor in Crown Plaza Hotel, Yas Island. Year 1996, I was born in South Korea with my Filipino mom and Phil-Am dad. They met each other in South Korea. They were one of the undocumented migrant workers. They need to send me back to Philippines alone. Pinakiusapan nila yung mga flight attendants to look after me during the flight. My relatives picked me up in the airport. I stayed in Tarlac until I'm 2 to 3 years old. And later on, my grandmother from my mother's side visit me in Tarlac and bring me to Ilocos. Nag-usap sila ng father side ko for me to visit Ilocos para makilala ko yung mga relatives ko doon. Since I was a kid, I never met my dad when I was growing up. My mom and dad not in a good terms and they're already separated. Dahil wala nga akong magulang na nakagabay sa akin, ginawa ko lahat ng gusto kong gawin. Drink whenever, wherever I want. Minsan hindi pa nga umuuwi. Nakatambay sa labas at kung saan-saan kasama ang mga barkada. During first year college, I had been a lot of relationships, pero palagi failed, palaging nabebetray, pinagchichitan. There's a time na may work ako, boyfriend ko, as in, pikit mata, nakikita ko nang niloloko ako. Na nakikita ko sila sa CCTV footage, na naglalandian, naghahawakan, nagyayakapan. There is also a time na nakikita ko yung mga conversations nila. Ako magmahal is sobra. I give all my effort, love. Minsan kahit na naluloko ako harap-harapan, palagi kong tinatanggap. Para lang siguro may magmahal sa akin. And they came to know na naglaslas ako. I feel na wala talagang nagmamahal sa akin. So I'm longing for love but in a different kind of love. Growing up, nakikita ko yung mga kaklase kong kasama yung mga magulang nila, hinahatid, sinusundo sa school, kasama during recognition days, sumusuporta sa kanila during events. And I'm asking myself, paano kaya kung meron din yung magulang ko sa akin, sa tabi ko, para mag-guide sa akin? Meron din kayang magsusuporta sa akin sa mga ganitong importanteng events sa buhay ko? Ano kayang feeling? Ano kayang feeling ng may magulang ka nakasama? I'm expecting to have a complete happy family. Sama-sama kayo kumain, pumasyal sa mga gusto nyong lugar. May nag-aalaga sa'yo tuwing may sakit ka. Palaging nandyan sa tabi mo kapag may mga problema ka. During high school, nakilala namin yung father ko sa Facebook. Nag-communicate kami. He offered me to stay with him. Then pag-aaralin daw po ako. Super saya nung nalaman ko buhay yung father ko, tsaka plano niya akong mag-stay sa kanya. Nag-stay ako sa kanya during college. After 2 years, masaya kami with his new family. Yung stepmom ko at yung father ko, palaging nagiinom. Until one time, they were drinking. Ako tsaka mga kapatid ko ay natutulog na sa kwarto. Usually, he is sweet, casually going to our room to talk to us, hug us. However, that night, it's different. Pumunta siya sa kwarto namin, umupo sa gilid ng kama. At may bigla akong naramdaman na humawak sa private parts ko. Nagulat ako, mabuti at naramdaman ko, I turn around para hindi matuloy yung kung ano man yung plano pa niyang gawin. And then, narinig namin, parating na yung stepmother ko, binilisan niyang lumabas para hindi siya makita na nasa kwarto siya. Nagising talaga ako. Chinat ko yung ate ko na nandito sa Dubai. I told her what happened. She told me na umalis na agad doon habang wala pang nangyayaring mas worse. After a few days, he's drinking again. Then I confronted him. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa yung ginawa niya. After all the heartbreaks, tinanong ko yung sarili ko, kamahal-mahal ba ako? Worthy ba ako? Kasi halos lahat ng mga nakarelasyon ko is palagi akong niloloko, palagi akong binibetray, palagi akong option. Wala bang taong magmamahal sa akin na ako lang? Umalis na ako sa poder ng papa ko. I continued my college alone. Meron akong ate, siya yung talagang ka-close ko, isa sa mga anak nang nag-adapt sa akin, si Ate Janet. Pinanghawakan ko yung promise ng ate ko na siya mag-guide sa akin, siya mag-a-assist sa akin sa pag-aaral ko. Nakapagtapos po ako ng college and they came all together. Yung family ko sa Isabela and the same for my brother and sister na talagang lumipad from Dubai to Tarlac para po i-celebrate yung milestone ng buhay ko. Simula, sila pa rin talaga yung nagsusupport sa akin until that end. Casual conversation lang po sa amin ng ate ko na nandito sa Dubai. Then bigla na lang po niyang nasabi sa akin na why not na sumabay na lang daw po ako papuntang UAE.
Isa yon sa mga way para makaiwas at hindi na rin makabalik sa ex ko. Nag-oo ako sa ate ko. Year 2018, pumunta po ako dito sa Dubai. Sudden lang po, nag-invite si ate ko pumunta ng church. Akala ko is Catholic church, pero nagulat ako nasa isa kaming hotel. It's a Christian church. So that's the first time I attended Life Harvest Church in Sharjah. Ang saya sa feeling. Talagang sinabi ko sa ate ko pagka uwi namin, nakaka-relieve talaga. Yung ang saya kumanta, and doon ko din na first time na ma-OBE. I'm working already here sa Abu Dhabi po. Nagsisearch lang po ako sa YouTube ng mga vlogs na papanoorin. Pinanood ko po yung Janela in Japan, yung testimony niya sa Tony Talks. Shinare niya doon yung struggles niya, testimony niya, yung mga plano niyang gustong gawin. Doon ako na-touch na parang gusto ko ding tumulong sa ibang tao, especially my relatives. Naalala ko yung Life Harvest Church Dubai na may church sila dito sa Abu Dhabi. Sinearch ko sa Facebook. Naririnig ko na siya palagi sa announcement sa church sa Dubai. Nag-search ako ng pangalan pero hindi ko mahanap. Iba ang lumalabas. Tapos, binuksan ko yung Life Harvest Media na account. Nakita ko na yun nga yung account ng LHC Abu Dhabi. Without hesitation, minessage ko agad yung page. Nagtanong ako kung saan yung location nila. Habang nag-work, may tumawag sa akin, unknown number. It was Ate Jairil. Nagpakilala siya na from Life Harvest Church Abu Dhabi siya. In-introduce din niya yung church, kung anong oras at kung saan ang location. February 2024, yun yung first time kong pag-attend. As I attended, kilala ko si Ate Jairil, other church mates, tsaka yung LGE. Nagtuloy-tuloy ako sa pagsisimba ng LG, and March, sinishare lang sa akin ng LG ko na meron nga pong baptism na magaganap. Hindi nila ako tinatanong, hindi din nila ako pinipilit. And then sabi ko na lang minsan kay Ate Jairil na if God's will talaga, payagan ako sa off ko or maging off ko yung araw na yon, magpapa-baptize ako. Praise God, pinayagan po akong mag-off that time, nakapag-baptize na po. After baptism, life encounter, nakapagtapos na din po ako ng life classes. Yung dating Maricar na sa TikTok lang sumasayaw, ngayon, kasali na sa dance ministry at hospitality ministry. As I grow deeper in faith, pinatunayan sa akin ng Lord na napakabuti niya. Here's a verse that deeply resonated in me. From Proverbs chapter 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ang dami kong plano sa buhay, ang dami kong decision. Pero kung ano talaga yung will ni Lord, ang purpose ni Lord sa buhay natin, ay yun talaga ang mananaig. Through all the struggles and the pain, I learned that love isn't something we need to chase or earn. It's a gift from God. My journey from zero love to perfect love wasn't easy, but it led me to be a deeper understanding on God's unconditional love. Kung saan-saan at kung kanino pa ako naghanap ng love, pero kay Lord lang pala sapat na. When I stopped seeking validation from the world and opened my heart to Him, everything has changed. His love healed my wounds, restored my spirit, and filled the emptiness in my heart. Once again, this is Marica Ribaula from LGE, testifying not as someone who is broken, but someone who is whole, not by my own strength, but the perfect love of God.